Yo, 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 what's up? So, trade review tayo for this video. Ready na ba kayo? Let's go! So, backstory is end of Feb. Last week of Feb. 4 na talo sunod-sunod ang aking trades. Siyempre, nakakainis. Pero masaya ako sa mga setups ko kasi mga A setup siya. Hindi nga lang siya A++++++. A setup siya. So, worth it siya i-trade. And, last week naman, March, nabawi ko naman lahat ng mga losses na yun. So, pakita ko sa inyo kung paano. So, dito tayo sa unang trade ko. Okay, so, ayan. NZD, USD, ganda, pataas. HTF long, bias, uptrend siya. HTF key level to, yung blue na yan, nakikita nyo na yan. So, nakapumasok. And then, tinest niya, biglang umangat ng malakas kasi strong bullish momentum candles. And then, ayun, may mga rejections dito. Then, dito may mga rejections siya, kaya nag-buy ako dyan. So, ang nangyari, fuck, baba agad. Bad trip. Diba? Next-expect ko mag-double bottom siya. Ayan. So, next naman is yung silver. Ayan, ganda. Paangat siya. Yung gold paangat. Usually kasi similar sila ng move. Kung paangat ang gold, paangat din ang silver. And ang nangyari yan, ganda na structure. Oh. Gumagawa ng mga higher lows. Okay. And then, eto. Ayan, HTF key level. So, magandang BNR setup. Ang ganda ng kandila dito. Nakita nyo, talagang ang lakas. Oh. And then, nag-retrace, pullback, and then talo. So, I think nagdire-diretso yung niyan, yung price pababa. So, next na talo. Ito, ganda nito, downtrend. Tapos dito nag-range. Ayan, tapos binreak niya tong resistance na to. Therefore, alam natin na uptrend na siya. So, pagka-break niya, yan, umangat. Ang ganda ng pagka-break. Kasi, ilang beso tinis eh. Tinatry niya umangat. And then yun, finally umangat until nag-retest. Ayun, talo. Okay. And then ito yung last na talo. Hindi masyadong makita dito, no? Hanapin natin yun. Ayan, dito banda yun. Ayun, sige. Tanggalin natin yung mga drawing muna. Ayan. So, kita natin dito sa daily. Sige, 4 hour. Para medyo mas mababang time frame. Sobrang uptrend talaga siya. Nag-range dito, umangat. Then, sobrang bumaba. Binrake niya tong malakas na support na to. And then, dito ako pumasok. Ayan. So, yung makikita nyo, ito. Ito yan. Okay, so ang ganda, no? HTF key level. Ang ganda ng key level na yan. Itong blue na yan, nakikita nyo. Tapos, ayan. Break, retest. Diba? Tapos may rejection sa first touch. In-expect ko, pagkapunta ng price yan, magre-reject pa rin. Kaya lang hindi siya nangyari na SL tayo. Ako pala, hindi ka kasama. Ayan. So, bad trip, no? Ang pangit ng tapos ko ng Feb. Okay, so ganoon naman talaga, may mga sunod-sunod talaga na talo. Kahit sa backtesting, may mga sunod-sunod talaga na talo. Lalo na kapag nag-expect ka ng mga, yung katulad nito, 1:4. Ito, nag-expect ako ng 1:3. Ito, I think, mga 1:3 din to. And then USD CAD, ayan yung kanina, 1:4 nga yan. So, punta naman tayo sa first week of March naman. Sige, USD CHF tayo. Dito tayo sa, sa charts, USD CHF. Okay. So, syempre, hindi siya sobrang perfect. Actually, maganda sana yung pasok ko. Kaya ako nasabi, hindi perfect. Kasi, muna natin. So, ayan, ang ganda, no? Punta tayo sa daily. Punta tayo sa daily time frame. And then, nakita natin, nire-reject niya talaga to. Nire-reject. Okay, so, paano ko nalaman na ito, hindi na siya, kasi usually, pag maganda talaga yung mga, nagkakaroon talaga ng mga higher lows, diba? Usually, yan, dire-diretso na yan. So, bakit ako pumasok dito? Kasi binrake niya tong malakas na support area na to. So, pagka-break niya, diba? Nag-pullback siya. So, therefore, dyan tayo pumasok. Sige, balik tayo sa lower time frame para mas makita natin. And then, ayan. Actually, ang maganda dito is, kailan ba to? Monday. Alam ko Monday ako pumasok eh. Monday. Sige. Ko lang forward ko lang para ma-explain ko na maayos. Ayun. Sige. Dito nga ako banda pumasok. Okay. So, again, nag-break. Okay. Tanggal natin to para hindi tayo malito. Nag-retest. Alright. Tapos makikita natin na meron akong zone dito na HTF. Tapos meron akong mini or minor zone dito sa taas kung saan nag-start yung grabing galaw na pababa.
Okay, so therefore, valid yan for me. Okay, depende sa'yo. Iba kasi gusto dito yung mga, yung iba kasi gusto nasa loob no? Ako okay lang yan kasi again, yung mga support and resistances na zones ay hindi talaga siya iisang price lang. Hindi siya parang ganyan lang. Okay? Zone talaga siya na hindi natin alam kung gaano kalaki. Okay? So, more on subjective din talaga siya. So, ayun. Nag-break, retest. Kaya ako masabing A++ to kasi nagkaroon pa siya ng head and shoulders dito. And then, nag-retest pa siya. Okay, nag-head and shoulders tapos nag-retest. So, nasa ano ako nito? Ocean Park. So, ang ginawa ko, naglagay ako ng sell limit dyan. Sell limit order dito. Okay, so Coach Chicken, nalagyan tayo ng candlestick confirmation. Kapag kapag nakagawa na siya ng mga ganito, hindi na ako naghihintay. Okay, actually, mas marami ata yung trade na hindi na ako naghihintay ng candlestick confirmation ngayon. More on buy limit, sell limit na lang. Lalo na kapag maganda yung key level mo. Kapag confident ka sa key level mo, and kapag nasa higher time frame yung key level mo, ayan, maganda siya. So, dyan ako pumasok, and then, ayan, nagtuloy-tuloy siya, and then yun. 1:4, nag-TP ako. So, anong oras to? Ayan, so mga 12 na to, tulog na ako. Pero, ang kagandahan, ang dapat pala is, hinold ko siya, kasi tingnan mo nangyari. Tanggal natin sa replay, malalaman mo kung ano yung nangyari. Ayan, nagdire-dire-diretso. So, at least sana nakapag 1:8 ako, realistically. Pero yung ano niya, potential niya is up until 1:20. Ang ganda, no? So, okay lang. Sabi nga ni Coach Tim, not all profits are for you. Ayan. Shoutout kay Idol Coach Tim. Okay? So, yun yung pinakaunang trade. Second naman is yung ito, GBP-CHF. Ayan. Sige, balik tayo sa GBP-CHF. Ayan. So, ang ganda na ito, no? Sige. Try natin muna sa higher time frame muna tayo. Ayan, higher time frame. So, ito yung nangyari sa kanya. Medyo choppy pagdating dito. Hindi natin alam kung uptrend or downtrend. And then, nag-range siya dito. So, kung titignan mo yung mga range niya, sobrang labo-labo lang yung range, no? So, labo-labo yung mga range niya talaga. Medyo hindi mo gets. Diba? So, wala talaga any kind of structure until ito. Until gumawa siya ng mga ayan, break, retest, break, retest. So, nalalaman ko na nung gumagawa na siya ng mga higher lows, ayan, nakita ko na pwede na talaga itong umangat. So, hindi ko na siya inintay na mag-break, retest siya ako pumasok. Usually, kapag ganyan talaga, ayan, bumabuelo na yan na i-break yung key level na matagal na niyang gustong i-break, ayan, pero hindi pa rin niya nabe-break. So, therefore, ayan, naghanap tayo magandang confirmation dito sa lower time frame tayo. Nakakita tayo ng 1, 2, 3 head and shoulders dito. Or pwede mo sabihin na false breakout or liquidity grab. And then dito, ayan, dyan tayo pumasok. Okay, so, swerte natin, nag-retest siya. Ito kasi Friday to. So, hindi ko ito pinasukan. Ito Tuesday, around Tuesday, yan, pasok. Punta pa tayo sa lower time frame. And then makikita natin na may maliit siya. Okay, siguro sa 5 minutes mas kita, no? Pero hindi ako bumaba ng 5 minutes dito. Nasa ano lang talaga ako. Pinakamababa akong time frame nasa 15 minutes. Kasi pag nasa 5 minutes ako, dami ko nang naiisip. So, ayoko nang ganun. Ayan, 1, 2. Actually, nintay ko dito yan. Sa mga nasa Discord, I think nandito banda yung sell limit ko. Okay, and then hindi siya na-trigger. Kaya pumasok na lang ako manually dyan. Kasi hindi ko sure kung aabutin pa niya to. Okay, kaya pumasok ako dyan manually and then ayan ang nangyari. 1:2, nasa 4 lang ito. Ayan, 1:4. And then ayun, ang potential niya sana is nasa 1:6. Ayan, pero syempre, I think natulog na lang din ako dito. No? 1:2. Dito banda yun. Ayan, dito banda. Ayan, dyan banda. Sorry. Yan, dito banda. Medyo pababa na siya ng onte. Ayan, 12 o'clock din. So, alam nyo na yung sleeping time ko. Nasa 12:11 talaga, ganyan. Hindi ako katulad ni Coach X sa alas 2, alas 3 gising pa nagtitrade. So, ako hindi ako ganun. And, ayun, marami tayong na-miss sa profit. So, lalo na dito sa USD-CHF. So, ang nilagay ko sa plan ko is, pwede ko i-try. Okay, lalo na yung mga ganito na lumipat kasi ako ng nasa higher time frame talaga. Pwede ko ilagay na yung 50. Magtayo sa email na 50. Diyan ako mag-trail ng stops. So, until hindi yan nabe-break, hindi ako magsa-stop loss.
Yan. So, pwede nyo rin itry yun. Or, depende naman kung paano ako mag-trail ng stops. Lalo na kung grabe yung potential ng trade na to. Di ba, nakita natin na, ayan, yung potential niya talaga is up until here. Kasi nagre-range nga talaga yung market. So, sayang naman yung mga profits na ano natin. Hindi natin nakukuha. Ayun, habol ko lang din pala. Meron pala ako ongoing trade. Ito. Ayan. So, very basic lang, no? Again, break and retest lang. Ito ulit yun. Ito ulit yun. Diyan ulit. Dito ako pumasok nun eh. Ayan. Ito banda. Hala, ayaw niya mapindot. Ayan. Dito ako pumasok banda. So, ulit ng ulit. So, hopefully, ito umangat na talaga siya. Okay? And meron pa akong isa, Euro GBP. Ito medyo hindi to A++ trade. Kasi pwede pang umakyat talaga yung price until dito. Okay? Pero tignan mo yung SL ko, nandito lang siya banda. So, kaya mas maliit to. Mas maliit na risk to compared sa nire-risk ko talaga na totoo. Okay, so yan, nilagay ko na sa Discord, lower risk dito. Kasi baka pwede pa siyang gumawa ng, syempre hindi natin alam, or kung ano mang pattern yung gagawin niya dito. Okay, so yun lang. So kung may tutunan ka, comment mo naman. O kung may questions ka, tanong mo lang. And kita-kita sa next video. Bye!